Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Ganun ko yung sipon mo. May katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte. Sir, hi. Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito kayo pinag-usapan mga flood control. Sino ngayon ang dilimitran? Biskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Biskaya rin. Ano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ang mga nag-iimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Government Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Ano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Ano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Great Simpson. Matinong po yun. Kaya nagigiwas, at saka yung mga iba siguro matinong rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mga, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga Biskaya. Sila ang contractor nila eh. Imbestigahan nila muna yun. Nandun na natakarungan. So kung antayin natin ang Senado, magkano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ng revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, tuloy ang pag-aaral. Hindi mo ba lahat ng mga corrupt sa bigyan mo. Ngayon, kung ayaw din na mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo.
Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo sila pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Kung hindi alis, amin nila at amin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin yung mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na silang suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa Marali, pero baka may gulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't wala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung Diskaya, sila ang contractor niya. So, ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano ninyo, wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag, dahil mga naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I would like to entertain any questions.